Tila malungkot na bagong taon ang sasalubungin ng mga nagtitinda ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Ilang araw na lang kasi bago pumasok ang taong 2017, matumal pa rin ang bentahan ng paputok sa itinuturing na fireworks capital of the Philippines. At live mula sa Bukawi, Bulacan, may report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Cedric, medyo malungkot nga yung mga nakausap natin mga negosyante ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Mangyari, Cedric, ay napakatumal daw ng bentahan ng paputok dito kung ikukumpara noong nakaraang taon, at ang suspetsa nga nila, ang dahilan nito ay yung kampanya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa paputok. Doble kayod ang mga gumagawa at nagtitinda ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Ilang araw na lang kasi, bagong taon na. Pero marami raw sa mga order na nabayaran na ang hindi pa tapos hanggang ngayon. Mahigit isang buwan din daw kasi silang natenga nang magpalabas ng work stoppage order ang Labor Department. Dulot na magkasunod na pagsabog sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan ngayong taon. Kaya halos tanggap na raw nila na matumal ang negosyo nila ngayong taon. Nangangamba ho kami kasi syempre ho, katulad namin hindi naman ho talaga kami malaking company, maliliit lang din po kami. Dyan ho kami umaasa. Kami ho kasi wala naman talaga kami totally yung malaking puhunan. Yung buyer ho namin magpapatiw na, halimbawa maggagawa ho ng mga 20 o di magpapatiw na siya halimbawa 10. Tapos yung remaining balance po, pag nag-deliver na kami doon lang niya babayaran din. Syempre ho kami, nakuha na namin yung pera. Pagtitiyak naman ng mga negosyante rito, importante pa rin daw ang kaligtasan kahit nagmamadali na sila. Sapat daw dapat ang distansya bawat istasyon para di maulit ang nangyaring pagsabog. Nakapaskil din ang mga mahalagang paalala para sa mga manggagawa. Ang mga kagawad ng Bukawi PNP, mayat maya rin kung magsagawa ng inspeksyon. Hindi lang sa mga pagawaan, kundi pati na rin sa mga tindahan ng paputok. Hindi ho sila pwedeng mag-operate na hindi kumpleto dahil ng ating mga kapulisan, 24/7 ho sila nakabantay at nagmo-monitor ho, sir. Kaya so far naman ho, sir, sa pag-inspeksyon namin, sir, lahat ho, may mga kaukulang permit at dokumento na ho sila, sir. At sumusunod na ho sila sa mga alituntunin. Pansin din daw ang matumal na bentahan sa mga tindahan ng mga paputok. Higit nakakaunti raw kumpara noong nakaraang taon ang mga namimili. Siguro ng iba natatakot, saka yung iba wala namang pera. Ganun po siguro. Doon po kami nalulungkot dahil yung industriya namin is created by a Republic Act. And yet, they are campaigning, it's another agency campaigning against it. So, ang cry lang naman sana namin, wag nang iwas paputok. Ingat paputok na lang po sana. Pero maaring huling hirit na nila ito ngayong taon dahil pinag-aaralan na ang pagpapatupad simula susunod na taon ng total ban sa mga paputok. Ang pamunuang bayan ng Bukawi magsasagawa raw ng pyro musical display sa January 1 bilang pasasalamat sa industriya ng paputok sa bansa. Sana we can open minds of the people in the national government, especially our dear President Digong Duterte, na makita ang kahalagahan nito sapagkat hindi lamang ito pagpapailaw, hindi lamang ito pagpapaliwanag o isang palamuti, kung hindi ito ay malalim na industriya na nakakapag-aral ng mga ilang bata, gumanda ang mga buhay ng mga Bukawenyo. Samantala, Cedric, inabot na nga tayo ng dilim dito sa Bukawi, pero hanggang sa mga sandaling ito ay nanatiling matumal ang bentahan ng paputok. Sa katunayan, ilan nga sa mga tindahan dito ay nagsara na ng maaga. No? Pero hindi sila nawawala ng pag-asa, Cedric. No? Umaasa pa rin sila na habang papalapit ang bagong taon, mag-i-improve pa ang bentahan ng paputok dito sa Bukawi. Cedric? Oscar, napansin ko yung pinoint out ng isang na-interview mo kanina, no, na sinabi niya yung industry daw nila ay nakabase sa isang Republic Act o sa isang batas. Pero no less than President Duterte ang nagsabi, last na daw itong bentahan na to and then next year ang sabi niya is wala. So the question is, ano yung sentimiento nitong mga na-interview mo dyan? Sila ba ay nag-explore na nung anong ibang options nila, anticipating na next year wala na talaga yung kanilang industriya, Oscar? Well, as of the moment, Cedric, no, sa nakikita natin, wala naman tayo nakikitang anumang option na pinag-iisipan ng mga negosyante dito ng paputok. Karamihan sa kanila, minana na itong negosyong ito sa kanilang mga magulang. At gaya nga sabi nila, ito na yung talaga nakagisnan nilang trabaho o gawain. No? Kumbaga, kultura na nga ito, tradisyon na ito sa maraming pamilya dito sa Bukawi. So, nalulungkot sila, no? Lalo pat nanggagaling yung ideya o yung na mismo sa Pangulo, no, na
na ipagbawal na ang industriya ng paputok. So, ganun pa man, Cedric, umaasa sila na magkaroon ng pagbabago dito sa desisyon na ito. Sana hindi matuloy yung desisyon na ito. At ang gusto nga nilang ipakita, itong kulturang ito hindi kailangan daw patayin, kundi sa halip ay tulungan para mapag-ingat yung mga tao sa tamang practice nito. At kung kinakailangan ay talaga magko-cooperate naman daw etong mga nabibilang sa industriyang ito para hindi naman tuluyang mamatay. Sa ngayon, Cedric, wala sila nakikitang ibang option dahil ayon nga sa kanila, ito lang talaga yung nakagawian nilang trabaho dito sa kanilang lugar. So siguro yung sinasabi nila is parang wait and see muna at the moment, Oscar. Pwede mo ma-quantify o gaano ba kalaki na yung ibinaba ng bilang ng mga bumibili ng paputok ngayong taon compared dun sa nakarang taon? Nakikita natin dyan sa live video mo, halos wala pang tao. Yan ba ina-expect nila sa mga susunod na araw? Ganyan din yung sitwasyon, Oscar? Well, Cedric, walang payak na statistika, walang ganung detalye. Pero sa obserbasyon ng ilang mga negosyante dito, nang tanungin natin, sa tansya lang nila, siguro mga 50% daw ang ibinaba ng kanilang bentahan kung ikukumpara yung araw na ito sa araw din na last year, So, yun yung observation nila. Nangangamba sila na maging talagang tuloy-tuloy na matumal, pero yung pag-asa ay naroon pa rin. Gaya na sabi ko sa report ko kay Cedric, karamihan dito sa mga negosyanteng ito ay nailabas na yung kanilang naipundar na puhunan. At kung hindi sila makakabenta, ay malaki ang mawawala sa kanila. Yung ibang araw, hindi na umaasa na kumita ng malaki, ang na lang is maibalik yung puhunan. Yung iba umiiwas na lang na mademanda sakaling hindi nila ma-produce yung mga paputok na nabayar na sa kanila. I am pertaining, Cedric, do sa mga manufacturer, yung mga nakausap natin kanina. Karamihan sa kanila nakatanggap na ng paunang bayad, pero dahil nagkaroon ng work stoppage order ang Department of Labor, naantala yung produksyon. Kaya ngayon double time sila para maihabol yung mga paputok na dapat ay gawa na nila dahil nabayaran na. Cedric. Okay, maraming salamat, Oscar Oida.